Part 7. Kinailangan pa niyang sugurin si Brent De Luca para ilabas nito ang anak na nasisigurado siyang alam nito. Nagulat pa ito kung bakit niya alam ang tungkol kay Blake. Nagalit ito at nagkabunutan sila ng baril. Dala ng galit at frustration na sabi niya rito na asawa niya si Blair na tinangay ng anak nito. Labis iyon ikinagalit ni Brent at Nancy na asawa din niya ngunit peke ang kasal nila ni Nancy. Muntik nang mabulilyaso ang misyon nila dahil sa paghahanap niya kay Blair. Ilang tauhan din ito ang nalagas niya bago siya nahuli ng mga ito at tinorture dahil sa panloloko niya kay Nancy. Pinagsisihan niya ang ginawa niya, natatakot siya para kay Blair. Paano nga kung hawak ng mga ito Blair? Kailangan na lang niyang panghawakan ang pagmamahal ni Blake para sa asawa niya at sa magiging anak ng mga ito. This may help you to find your wife. Isang folder ang ibinigay ng boss niya na tinanggap naman niya bago lumabas ng opisina nito. Agad niyang binuksan ang folder, mga properties na nakapangalan kay Blake Winterbourne na hindi kinuha ng government maging ang naiwan ay si company na nasa Pilipinas. Malinis kasi ang record ng company, ang binawi lang ng gobyerno ay ang mga malinaw na negosyong galing sa illegal at ilang bilyon piso na nasa pangalan ng mag-amang Nancy at Brent. Palihim siyang pinuntahan ni Blake sa basement ng mansion ng mga ito kung saan siya kinulong at tino-torture. Wala sa hitsura ni Blake ang namatayan pero halatang haggard ito dahil na rin sa balbas at biguteng tumutubo sa mukha nito. Binigay sa kanya ni Blake ang memory card at may binulong pa ito na malinaw pa sa alala niya. Get your ass out of here. This will help you to escape from this hell. Now we're even. I won't let you get near to my sister again. Naiintindihan niya kung nagagalit ito sa ginawa niya panloloko kay Nancy pero Duffy calls masamang tao ang kapatid nito at kailangan nitong managot sa batas. At kung kailangan ulit niyang gamitin ang batas, ilabas lang ni Blake ang asawa niya, gagawin niya. Iyon na lang ang naiisip niyang paraan para ilabas ni Blake ang asawa niya. Galit na nilamukos ni Blake papel na dinala ni Rio sa kanya. You can't hide Blair for so long, Blake. May karapatan si Owen na makita ang asawa niya kahit DNA niyo pa ang death certificate niya, hindi niyo mapapaniwala si Owen. Asawa niya ang namatay pero wala siyang bangkay na nakuha, ani Rio. Napatingin si Blake kay Blair, isang month mangganganak na ito. Nagkamalay na ito ng nakaraan linggo pero dahil sa heart failure at di kinakaya ng katawan nito ang dalawang baby sa sinapupunan nito. Muli lang itong nakatulog, masyado daw mahina ang puso ni Blair at posibleng hindi nito kayanin kaya mas makakabuting tulog ito habang pinagbubuntis ang kambal. Alam niyang karapatan ni Owen na malaman ang kalagayan ni Blair pero may kutob siya na si Owen din ang dahilan kung bakit wala sa wisyo si Blair habang nagmamaneho ito ng gabing iyon. Kung maayos lang sana ito, nagawa pa nitong kabijin ang manibela at naiwasan ang sasakyan na mamakasulong nito. Alam rin ni Blair na bawal itong magbuntis pero bakit hinayaan nitong magbuntis? Gusto na ba talaga nitong mamatay? Bakit nito kailangan sayangin ang buhay sa isang lalaking di naman deserve? I know him. Ginagawa niya to para ilabas ko si Blair, na noon pa sana ginawa. Blake, kapatid ka ni Blair, naiintindihan ko ang intention mo pero tingin mo kapag nagising si Blair at hinahanap niya si Owen, ano sasabihin mo? Ikaw na din may sabi na marami kang kasalanan sa kanya. I suggest wag mo nang dagdagan at wag mo nang hayaan na umabot pa kayo sa korte ni Owen sa kasong adultery dahil si Blair lang ang malipit sa inyong dalawa. Napahinga ng malalim si Blake. Yes, kapatid niya si Blair. They were conjoined twins na pinaghiwalay. Nagsasalo sila sa iisang puso, hiniling niya na paghiwalayin sila noon sa kabila ng di pagpayag ni Blair. Natatakot kasi ito na magkahiwalay sila dahil delikado ang operation at walang katiyakan kung sino sa kanila ang majigising. Nagdadalaga na ito at nagbibinata naman na siya nang mamatay ang mama nila. Hindi totoo na matay ito sa aksidente. Pinapatay ito ng dating asawa ng papa nila na ina ni Nancy nang malaman kabit ito ng papa nila at nagkaanak. Ngunit agad silang naitago ni Brent De Luca. Ikinahihiya sila ng sarili nilang ama dahil sa hitsura nilang magkadikit sa likod. Sakitin si Blair kaya pati siya nadadamay sa paghihirap nito. Gusto na rin niyang mabuhay ng mag-isa at makalabas sa hospital kung saan halos na silang nakatira magkapted. Naging makasarili siya, nakiusap siya sa ama na paghiwalayin sila at pagsisilbihan niya ito kahit pa hindi siya nito ipakilalang anak sa mundo.
Pumayag ito at agaran ipinagawa ang operation kasabay ng pagkamatay ng mama nila na siya naman naging donor ni Blair ng puso nito. Nauna siyang nagising after operasyon si Blair ang naligay sa alanganin dahil sa heart transplant nito. 3 taon pa ito nanatili sa hospital hanggang sa tuluyan na itong magkamalay. Sobrang saya pa niya nang magkaharap na silang magkapatid. Malaya na niya itong natitigan di tulad dati na magkaralikuran sila pero nagbago ang lahat, hindi na kasing masayahin noon si Blair. Bihira na din siya nitong kausapin. Labis pa ang naging galit niya sa ama nang malaman na ipinadala si Blair sa Pilipinas. Sa isang dormitory hanggang sa may mag-ampon na dito na isang pamilya. Na di niya inakala na pinagmamalupitan pala ito. Bumalik lang sila sa dati nang ibigay niya rito ang blueprint na ninakaw niya sa bahay nila Owen na pinalabas niyang siya ang gumawa. Mula noon naging maayos na ulit ang samahan nila ni Blair. Karaniwan iniisip na may relasyon silang magkapatid na di naman na nilatin ama ni Blair. May pagkakataon din kasi na wala sa loob na nakakausap niya ito sa pag-aakalang nasa likod pa rin niya ang kapatid. Kaya kahit si Owen na dati niyang matalik na kaibigan inisip na si Blair ang gusto niyang babae. Dahilan para si Blair ang gamitin ito para makaganti sa kanya. No one know na magkapatid sila ni Blair. Walang nakakaalam ng existence ni Blair maliban sa iilang tao na nakakita sa kanila nang magkadikit pa sila. Ngayon si Rio nalaman nito ang totoo, no choice na kasi siya, kailangan niyang may kahalili sa pagbabante kay Blair habang umaalis siya ng hospital at may kailangan kunin or ayusin pero mukhang hinihingi na din ng pagkakataon na malaman na din ni Owen ang katotohanan. Alam niyang sinuwag na din nito ang papa niya dahil sa paghahanap niya kay Blair at humanga talaga siya sa tapang at lakas ng loob nito para kalabanin ang ama. May idea na din naman na siya na alam ng ama na siya ang nagbigay ng memory card sa kamay ni Owen kaya nahuli ang buong grupo nito pero hindi siya nito kinumpronto tungkol doon nang magkita sila. Ang tanging sinabi nito ay alagaan niyang mabuti si Blair at humingi pa ito ng tawad dahil hindi ito naging ama sa kanilang dalawa. Tanjin si Nancy lang ang galit na galit at sumumpa pa na di siya mapapatawad nito sa ginawa ng panglalaglag sa mga ito. Pansamantalang naka-freeze ang lahat ng bank account niya habang nililitis ang kaso ng ama. Hindi rin siya pwedeng lumabas ng bansa hanggat walang advice galing government. Under investigation din siya dahil alam na ng lahat ng identity niya bilang isang De Luca. Habang si Blair ay nanatiling tahimik ang buhay at wala siyang balak iduwit ito sa maingay na pangalan ng ama. Masyado ng madaming hindi magandang pangyayari sa buhay nito, tama na ang lahat ng paghihirap. Kung si Owen ang makakapagpaligaya sa kapatid niya fine pero dadaan muna ito sa butas ng karayom bago niya ulit mabawi sa kanya ang mag-ina nito. Bakit ikaw lang, asan si Blair? Galit na tanong ni Owen na lumingon pa sa likuran ni Blake. Kasama ni Blake ang abogado niya at kasama din ni Owen ang abogado nitong si Carl. Na bagay pang ipinagtaka ni Blake. Assistant lang ito ni Owen sa bar nito, yun pala lawyer ito by profession. Talagang ipinipilit mo pa rin buhay si Blair. Then ibigay mo sa akin ang katawan niya. Or kahit ituro mo sa akin kung saan mo siya nilibing, wala tayong pag-uusapan, mariin na wika ni Owen. Lurong mo ang kasong adultery. Why would I magkita na lang tayo sa korte kung di mo ilalabas ang asawa ko? You already forget. Ikaw ang nagbigay sa kanya sa akin, so bakit binabawi mo na? Anong tingin mo kay Blair bagay na pwedeng ipahiram at babawiin kapag kailangan mo na? Galit na napabayo sa mesa si Owen na mabilis na pinigilan ni Carl ng akmang tatayo. I just need someone to trust. Kaya ko ipinaubaya sa'yo si Blair because of my situation pero nagkamali pala ko. Sinamantala mo ang pagkakataon. Sino sa atin ang nanamantala, hindi ba't ikaw? Ikinasal kayo ni Blair nang wala man lang seremonyas. Ginamitan mo siya ng hocus-pocus at pera mo. Tingin mo kung nasa tamang pag-iisip si Blair, pakakasalan ka niya. Kahit ano pang sabihin mo, the fact here is kasal kami ni Blair. At gagawan ko ng paraan ma-void yang pinagmamalaki mong marriage contract nyo. Sa Pilipinas kami kasal, baka nalilimutan mo Blake. Matatagalan pa bago mo mapawalang bisa ang kasal namin, ipakukulong muna kita for adultery at sa akin mapupunta ang baby mo, kumunot ang noo ni Blake sa sinabi ni Owen. Alam nitong buntis si Blair paano? Nabanggit ba ni Blair kay Owen noon ang tungkol pagbubuntis nito? Alam ni Blair na buntis ito bago ang aksidente. Mabilis na kinuwelyuhan ni Blake si Owen. Iniisip mo bang ako ang ama ng mga bata?
Galit na tanong ni Blake. Kumunat naman ang noo ni Owen na itinulak si Blake. Mga bata, kung ganun ikaw talaga ang dahilan kung bakit naaksidente si Blair. Kumunat naman ang noo ni Owen. Galing siya sa'yo ng araw na yon. She looked okay nang lumabas siya but when we are way home nasa likod lang niya ako. I saw in the front of my eyes madali para kay Blair na lumipat ng lane para iwasan ang paparating na van pero di niya ginawa. Napakuyom ng kamay si Owen sa narinig. He wanted to die because of you. Sigaw ni Blake sabay sugod kay Owen bago nagsuntukan sila habang inaawat sila ng kanya-kanyang abogado. Bilasan mo Carl, utos ni Owen sa kaibigan na nagmamaneho habang sinusundan nila ang tracker na inilagay ni Carl sa damit ni Blake ng palihim habang inaawat sila nito. Plano talaga niyang makipag-away rito para mapadali ang paghahanap niya kay Blair. Pinagpasalamat din niya ang pagpayag nito sa pakikipagkita sa kanya na lalo lang nagpatunay na buhay nga si Blair. Sa isang malaking hospital sa Washington DC sila dinala ng tracker ni Blake. Lakad-takbo ang ginagawa nila hanggang sa mapahinto sila dahil mula sa isang pintuan biglang lumabas roon ang isang hospital bed na puno ng kung ano-anong tube. Hindi niya nakita kung sino ang nakahiga sa hospital bed pero sobrang laki ng tiyan ng nakahiga roon. Kasunod noon lumabas si Blake na umiiyak na nakitulak sa hospital bed. Blair, usual niya sa kanabitawan ng hawak na tablet at tumakbo pasunod kila Blake at kay Rio na umiiyak din. What the hell Owen, bulalas ni Blake nang magulat nang makifa siya pero hindi ito pinansin ni Owen. Hinawakan lang niya ang kamay ni Blair at parang gustong madurog ang puso niya nang makita ang hitsura nito. Halos kulay violet na ito at sobrang lamig ng kamay. What is happening to my wife? Tanong ni Owen. She's dying if we didn't remove the baby, sagot ng isang nurse na nagtutulak ng hinihiga ni Blair. Then remove the baby, malakas na utos ni Owen. That exactly we're going to do sir. And sir, bilang ng isang babae mang nakaasol. You need to get ready. We need your blood immediately. Agad na inutusan ng babae ang isa pang nurse na samahan na si Blake. Don't go anywhere. We may need you. Ani Blake saka nagmamadaling nang sumama sa isang nurse. Hindi magawang gumalaw ni Owen habang may nakakabit sa dalawang braso niyang mga hose na nagko-connect sa dalawang infant na nasa loob ng incubator. Kaliwat kanan siyang napapatingin. Namamanhid ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga oras na ito habang pilit na isinasalba ang dalawang sanggol. Mga sanggol na inakala niyang si Blake ang ama. Mga batang muntik na niyang di makilala nang dahil sa misyon niya muntik nang mawala sa kanya ang kanyang mag-iina. Kanina habang nasa labas sila nila Rio, Carl at siya. Gusto pa niyang magalit dahil bakit si Blake kasama ni Blair sa loob ng operating room siya ang asawa pero siya ang nasa labas. Ngunit nang lumabas ang isang nurse at hinahanap ama-ama daw ng sanggol mabilis siyang itinulak ni Rio. Tinanong kung ang blood type niya nang sabihin niyang AB negative agad na siya nito hinayla sa isang pinto at pinaglinis. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapwesto siya sa dalawang maliit na bata habang nakikipaglaban para sa buhay ng mga ito. Sir, are you okay? Tanong pa ng nurse na lumapit sa kanya para i-check ang ilang aparato nakakabit sa dalawang bata. Nurse, tawag niya rito lumingon ito. Yes sir. Are they really my children? Halatang hindi nagustuhan ng may katandaan ng nurse ang tanong niya kanina kasi medyo nakangiti pa ito pero ngayon medyo nakasimangot na. Gusto lang naman niya marinig ang gusto niyang marinig. My wife said I'm not the father, ani Owen na nilingan saglit ang dalawang bata. Gusto talaga niyang maiyak, pinipigilan lang talaga niya. Napabuga naman ng hangin ang nurse. As you can see you're saving your kid's life using your blood which is same blood as them. Sometimes when woman is in too much pain they commit mistake just to hide their pain. I don't know your wife or neither you but I'm in charge in your wife welfare for almost 6 months. I saw how she struggled and fight for her life. For almost 4 na times her heart stopped during her days here. Still kept fight so I suggest you need to be positive and fight together with her. Ani nurse nalaman rin ni Owen na delikado pala dito ang magbuntis kaya pala ayaw nitong magbuntis dahil meron tong abnormal heart rate or heart failure. Tinapat na rin sila ng doktor na possible hindi kayanin ng mga anak nila ang laban ng mga ito. Kailangan daw nilang maging handa sa anumang mangyayari.
Masyado daw marami ang complications ng mga anak nila ni Blair dahil pinagbuntis ito during coma. Idagdag pa ang katotohanan na mahina ang puso nito para magdalang tao. Nasa labas siya ng nursery room, tahimik lang siyang nakatanaw sa dalawang sanggol na nasa loob ng mga incubator ng mga ito. Katatapos lang niyang kuhanan ng dugo para sa mga anak niya. Ang utos sa kanya magpahinga after pero di niya kayang umalis sa tabi ng mga anak niya, natatakot siya na baka pagbalik niya wala na ang mga ito. Nasa ICU parent si Blair. Owen, tawag ni Carl sa kanya. Hindi siya lumingon. Buds, pahinga ka muna, kailangan mo rin magpahinga. Baka kailanganin ka pa ng mga anak mo. Kailangan mo ng lakas. Tapik nito sa balikat niya. Look at them, Carl. They're so tiny, sabi ng doktor at mga nurse, baby ko sila. I think Blair doesn't know really that she's pregnant that day when she comes to you. Sandaling lumingon si Owen sa kaibigan. She told me that she lied to you na hindi talaga siya buntis. Marahil sinabi lang niya na buntis siya at si Blake ang ama just to hurt you as much as you hurt her unintentionally. Naalala niya ng huling araw na nag-usap sila. Oo, sinaktan talaga niya si Blair. That's the exact reason kung bakit siya lumayo at ipinaubayan niya muna kay Blake ang asawa, dahil alam niyang masasaktan talaga niya ito nang di sinasadya. Kung alam lang niya na mangyayari ang lahat ng kay Blair, he would turn back time at gagawin niya lahat para protektahan ito. Hindi siguro ito na aksidente, hindi sana ito aalis na masama ang loob sa kanya. Tama si Blake, kasalanan niya talaga ang nangyari. Sa kagustuhan niyang may iwas ito sa kapahamakan, siya pa ang nagtulak dito sa kapahamakan. He even gets her pregnant na hindi pala pwede. Hindi siya naging maingat, basta ang laman lang ng isip sa tuwing ginagamit niya ito noon ay yung sarap ng pakiramdam sa tuwing makakaraos siya sa loob nito. Hindi obligasyon ni Blair na mag-pills ito. Siya ang nag-utos na mag-pills ito. Akala niya ayaw lang nitong magbuntis noon kaya pumayag ito sa setup nila. Yun pala, delikado dito ang magbuntis, kung di naman siya dumating sa buhay nito baka di nito pinagdaanan ang lahat ng ngayon. Wala sanang batang nag-aagaw buhay ngayon. Napapikit si Owen na isinandig ang ulo sa bintanang salamin. Hindi siya iyakin at ayaw niyang umiyak, pero punong-puno ng emosyon ang dibdib niya ngayon. Nasa bingit ng kamatayan ang mag-iina niya, pero heto siya walang lakas ng loob at sinisisi ang sarili sa nangyari. And there is something you should know before anything else. Ani Carl. Hindi naman kumibo si Owen, hinintay na lang niyang magsalita ang kaibigan. Blair and Blake's are siblings. Kulang na lang mabali ang leeg ni Owen sa narinig, they're twins. Isang hidden De Luca si Blair at hindi siya kinilalang isang De Luca. Nobody knows about her existence, kumunat ang noo ni Owen. Then paano mo nalaman? I saw their picture together at nagtanong-tanong na rin. Dito sila tumirang magkapatid sa hospital na ito noong kabataan pa nila. Itinago sila ng sarili nilang mga magulang. Inilabas ni Carl ang cellphone at ipinakita kay Owen ang isang picture na kinunan pa ni Carl, kung saan natap-tap ni Owen ang bibig nang makita ang hitsura ni Blake at Blair. Magkadikit ang likod ng dalawa pero parehas na nakangiti sa picture. Dalaga at binata na ang dalawa sa picture, ibig sabihin pinaghiwalay ang dalawa. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit noon parang tanga si Blake na kinakausap minsan ang sarili. Akala niya nababaliw na ito sa pagmamahal kay Blair kaya kinakausap nito imaginary Blair na nasa likuran nito, kaya pala lagi itong nakalingon sa likod. Minsan kita pa niya na nalulungkot si Blake sa tuwing lilingan ito. Wala relasyon ang dalawa tulad ng alam ng lahat ng nakakakilala kay Blake dahil conjoined twins pala ang mga ito. Ngayon malinaw na sa kanya ang tungkol sa peklat ni Blair sa likod at ganun rin ang malaking tattoo naman ni Blake sa likod nito. Nag-undergo ng heart transplant si Blair, using her mother's heart when she died. Where is Blake now? Tanong niya sabay lingon sa mga anak niya at sandaling nagpaalam sa mga ito. Nagpapahinga siya. Marami siyang dinonate na dugo kay Blair. Napapikit si Owen, kaya pala kasama ito sa loob ng operating room dahil kinalangan ni Blair ang dugo ng kapatid. Lalong napuno ng emosyon ang dibdib niya sa mga nalaman. Mariin siyang napapikit habang sinusuntok ang dibdib dahil sumasakit na talaga ang puso niya sa mga nalaman katotohanan. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang private room ni Blake. Gising na ito pero nakahiga, parent halatang pagod ito. Sa tingin nga parang tumanda ito ng 5 taon sa hitsura. How's the kids?
Tanong agad nito na pilit na bumangon na inaalaya naman ni Rio. Why didn't you tell me? Puno ng panunumbat na tanong ni Owen. Naintindihan naman agad ni Blake ang sinabi niya. I don't need to explain everything to you dahil baligtad-baliktidan man natin ang katotohanan. You will still use Blair to get even with me. Hindi nakaimik si Owen dahil totoo naman ang sinabi nito. Hindi ka ba nagtaka ni hindi rin sinabi sa'yo ni Blair ang totoo about our real connection? Leon ay dahil ipinaramdam mo sa kanya that you're not good enough to be a part of her life. Napayuko ng ulo si Owen. You're a part of her life now dahil kasal kayo at meron na kayong mga anak pero oras na nagising si Blair. Pipilitin ko siyang ipa-annulled ang kasal nyo. You can be a father, hindi ka namin aalisan ng karapatan sa bata pero kay Blair hindi ko nahahayaan maging parte ka ng buhay niya. Nagangat ng ulo si Owen, gusto niyang magprotesta pero after sa mga narinig niyang katotohanan. May karapatan pa ba siyang balikan si Blair? May karapatan pa ba siyang sabihin rito na mahal niya ito? Magsisalita na sana siya nang may pumasok na isang nurse at sabihin na gising na daw si Blair. Dali-daling napatakbo palabas si Owen, kasunod naman si Blake na inaalalayan ni Rio at Carl. Nailipat ng private room si Blair pero di magawang magpakita ni Owen, nasa labas lang sila ng kwarto nito or nasa harapan ng NICU. Hindi niya kayang humarap kay Blair at baka di rin niya kayanin tumingin ng diretsyo rito. He causes her too much heartache at inilagay pa niya ito sa tiyak na kapahamakan. Hindi mo ba sisilipan kahit sandali si Blair? Tanong ni Carl. Umiling si Owen sabay buga ng hangin. Okay na ako malaman na okay na siya. So, you're giving up? Tanong ni Carl. Malungkot na tumago si Owen sabay patak ng luha na agad rin pinalis. May mga laban na kailangan I give up at wag ipilit lalo't nakakasakit na. I'm setting Blair free, mag-file ka ng annulment paper sa Pilipinas. Mauna ka na munang bumalik doon, may aasikasuhin lang muna ako dito bago ako sumunod. Utos ni Owen. Tinapik na lang sa balikat ang kaibigan saka ito nagpaalam. Parang dinudurog ng pinong-pino ang puso ni Owen habang naririnig niya ang malakas na iyak ni Blair. Nagpapanggap lang siyang tulog habang nagdo-donate ulit ng dugo sa mga anak nila. 4 days na ang mga baby nila pero walang pagbabago sa kalagayan ng mga ito. Kaya minabuti na ng doktor na iharap na si Blair sa mga anak nila, in case na di na kayanin ng mga bata. Ayon sa mga doktor ng anak nila, hindi na maayos ang lagay ng dalawang sanggol at kung di lang dahil sa blood transfusion baka unang araw palang sumuko na ang dalawang bata. Naramdaman ni Owen ang hawakan ni Blair ang kamay niya. Gusto niyang magdilat ng mata para tingnan ito pero di niya kayang tiisin na iiyak na siya this time. Tama na Owen, let them go. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa palad niya. Sa pagitan ng pagsigok, umagos ang luha niya sa mga nakapikit na mata. Leon na yata ang pinakamasakit na salita na narinig niya. We can't save them. We should let them go. They are so tiny. Nahihirapan na sila Owen, baka gusto na nilang umalis pero dahil sa kapipilit natin na magstay sila mas lalo lang silang nahihirapan. Ang tahimik na pagluha ni Owen unti-unti na uwi sa mahinang hikbi. Parang di niya kayang bitawan ang mga anak nila pero tama ito, the more na ipinipilit nila the more na nahihirapan ang mga ito. I'm sorry Blair. I'm sorry, sunod-sunod na yusel ni Owen habang mahigpit na hawak ang kamay ni Blair. Tuluyan ng binawian ng buhay sina Faith and Hope pagsapit ng gabi. Dalawang babae kasing tatag ng mga mommy ng mga ito ang nagpumilit labanan ang kamatayan pero marahil hindi talaga para sa kanila sa simula pa lang kaya agad din binawi ang dalawang sanggol. Ni hindi man lang nila nakita na nagdilat ang mga ito at kung sino ba ang kamukha. Ni boses ng dalawang bata hindi nila narinig na umiyak. Hindi na pinigilan ni Owen ang mga luha at paghagulgol ng I declare ng patay ang baby nila ni Blair. Bigla parang huminto ang ikot ng mundo niya. Pakiramdam niya napakawala niyang kwentang tao. Pakiramdam niya napakasama niyang tao. Ang dami ng buhay ang nagawa niyang iligtas. Mga batang naligaw ng landas pero nagawa niyang itama pero isa pala siyang walang kwentang asawa at ama kay Blair. Hindi niya nagawang protektahan ang asawa niya maging mga anak nila. Marahil kabayaran din ito karma sa mga kasalanang nagawa niya. Hindi na siya nagpaalam kay Blair nang bumalik siya sa Pilipinas. After ipa-cremate ni Blair ang dalawang sanggol.
Si Blake na lang ang kinausap niya at nangakong aayusin niya ang annulment paper nila ni Blair at palalayain na niya ito gaya ng gusto ni Blake. Tama na ang mga sakit na idinulot niya rito. Hindi deserve ni Blair ang isang tulad niya. Nag-resign na din siya sa pagiging agent ng CIA kahit ka-pro-promote pa lang niya. Ayaw pang pumayag ng mga ito kaya hinayaan na lang muna siyang magpalamig at pinababalik na lang siya kapag ready na ulit siya. Ngunit wala na siyang balak bumalik pa. Tingin kasi niya dahil sa pagiging agent niya at paglilinis ng bansa. Napabayan niya ang sarili niyang pamilya. Si Blake na sana ang hahawak ng ISC bilang nag-iisang tagapagmana dahil nagkasundo pala si Blair at Blake na wag nang ilantad ang tunay na pagkatao ni Blair para iwas na rin sa gulo. Nanatili siya ang CEO ng ISC dahil hindi kaya di umano ni Blake pamahalaan ang ganon company dahil marami na rin itong hawak na trabaho sa US gaya ng mining, petroleum, pharmaceuticals hindi na daw nito kayang dagdagan pa ng isa pang negosyo. Kaya pinaubaya na nito sa kanya ang pamamahala. Tatangihan na sana niya dahil balak niyang magbukas ng sarili niyang furniture shop company na siya mismo ang magdidesign na matagal na rin naman niya gusto. Di lang matuloy-tuloy dahil sa mission niya noon. Magbabagang buhay siya sa Pilipinas. US citizen siya pero pinaayos na niya ang mga document niya kay Carl para maging dual citizen. Nag-away pa sila ni Carl nang malaman niyang nag-resign din ito sa trabaho. Noon pa pala nito gustong umalis sa trabaho hindi lang nito magawa dahil daw sa kanya. Wala na rin naman siyang nagawa dahil nakapag-file na daw ito after niyang mag-file. Kaya ngayon magkasama sila ngayon sa Pilipinas at ginawa na lang niya itong manager ng Lucifer Playhouse habang aayusin muna niya ang ISC dahil ang dami nilang project na hold at ang laki na ng loss na binabayaran ng company nila at kapag nagtuloy-tuloy mahihirapan na sila makarecover. Isang year later, ipinatong ni Owen ang bulaklak na dala sa urn shelves ng anak nila ni Blair. It's been isang year since then ay ngayon na lang niya nagawang puntahan ang puntod ng mga ito kung saan inilagay ni Blair ang labi ng mga anak nila dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga anak nila. Masakit pa rin para sa kanya ang nangyari. Hanggang ngayon pakiramdam niya sariwa pa rin ang sakit ng pagkawala ng mga anak nila. 2 months ago nabalitaan niyang bumalik na sa Pilipinas si Blair after nitong magpagaling muna ng husto sa US. Ilang beses niyang ginustong puntahan ito ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang dating asawa asawa pa rin pala niya hanggang ngayon. Ongoing pa rin ang annulment case nila kaso ilang beses na namove ang hearing dahil parehas silang di maka-attend tuwing session. Gusto ng isip niyang palayain na ito ngunit taliwas ang puso niya. Okay na sa kanya na magkalayo sila pero yung isipin na di na niya ito matatawag na asawa niya pakiramdam niya mas masakit pa iyon sa pagkawala ng mga babies nila. Gusto niyang puntahan ito at sabihin ang damdamin niyang hindi niya nagawang sabihin noon pero ang dami nang nangyari. Late na para ipaalam pa niya. Ilang beses na niya itong nakita mula sa malayo hindi na siya nagtangkang lumapit pa rito. Mukhang okay na ito at naka-recover na baka kung lalapit pa siya. Masaktan na naman niya ito at mag-cause na naman siya ng too much pain para sa asawa. Kaya nakontento na lang siya sa ligaw-ligaw tingin mula sa malayo. Nakakaramdam siya ng selos sa tuwing nakikita na may kasama itong lalaki na mukhang bago sa company nito at isang architect din. Madalas ito ang kadikit ng asawa. Kasama sa mga lakad simula nang bumalik ito. Maaring may karapatan siyang magselos pero wala siyang karapatan magalit o sugurin ang mga ito. Siya ang lumayo, siya ang unang nag-give up kaya wala siyang karapatan kung maghanap man ng ibang lalaking mamahalin si Blair. Fancy meeting you here, napalingon bigla si Owen nang marinig ang isang boses si Blake may dala din bulaklak at nasa likuran nito si Rio na tumainggong ngumiti sa kanya. Bahagya siyang gumilid para bigyan ng tamang space si Blake sa harapan ng urn ng mga anak niya. Isa ka palang CIA agent, usual ni Blake na ikinalinggan bigla ni Owen rito. Hindi ka secret agent kaya madali kong nalaman ang dati mong trabaho bago ka napunta kila Papa. Akalain mo na penetrate mo ang grupo nila Papa na walang man lang nakaalam na isa kang spy. Tama rin pala na binigay ko talaga sa'yo ang kailangan mo kaya napabilis ang kasong hawak mo. I resigned already hindi na ako agent ngayon. Walang buhay na sagot ni Owen. Ngumiti si Blake na tiningnan siya mula paa hanggang ulo. Malayong malayo sa Owen na kilala last year na mukhang sanggano at mukhang gang leader talaga.
Ngayon mukha itong kagalang-galang sa suot itong corporate suite at itim na leather shoes. Stop starring Blake, it's annoying, inis na sita ni Owen nang mapansin na pinagmamasdan siya nito. Dahil ba kay Blair kaya ka nag-resign? I heard you're already promoted in high rank at hindi biro ang sweldo na dapat ay makukuha mo. Do I need to answer your question? Umiling si Blake. Not really, it already obvious. Hindi si Blair ang dahilan, okay. Hindi ko lang talaga kaya pagsabay-sabayin ang mga trabaho. Lisa lang katawan ko. And that time the Iron Steel Corp is facing difficulties, babagsak ang negosyo ng papa mo. Who happen to be na ako ang may kasalanan kaya I need to build it again dahil nakakahiya naman sa tagapagmana niya. Ani Owen sabay lingon kay Blake. Blair is also the heiress, lahat ng pinaghihirapan mo itaguyod si Blair lang din ang aani because I already have my share, sapat na sa akin ang meron ako. Ani Blake. Hindi na nagkomento si Owen, nakatitig na lang siya sa ng mga anak. Pumunta siya roon para sana tahimik na magdasal at kamustahin ang mga anak niya. Sa dami-daming araw bakit ba nagkasabay pa sila ni Blake, pero mas mabuting ito na lang din kesa kay Blair na talaga naman hindi pa niya kayang harapin. Someone may call you for a business proposal. I referred your company. They planning to build a supermall along Laguna. Hindi kumibo si Owen pero interesado siya. One of these days tatawagan kanila, Leon, ay kung gusto mo. And the architectural firm and for interior design will be in charge to Blue Iris Company. Leon, kung gusto mong makipag-collaboration sa company ni Blair, nandiya ka ba? Inis na tanong ni Owen. Be professional. Nagawa mo ngang lokohin ang papa ko, nakapasok ka ng di nila nahal ata na isa kang spy. That means you can play along with Blair. Act as if nothing happens. Acts like a professional liar, which is nagawa mo rin kay Blair nang lapitan mo siya. Napakuyom ang kamay ni Owen, kasal pa rin kayo ng kapatid ko kaya kahit anong gawin mong iwas magkikita at magkikita pa rin kayo, bakit kailangan patagilan mo pa, and beside ikaw ang nag-file ng annulment case. Sinasadya mo bang patagilan ang kaso para manatiling kasal sayo ang kapatid ko at di siya makapag-asawa ng lalaking mas nababagay sa di natapos ang sasabihin sana ni Blake nang bigla kwelyuhan ni Owen ito at akmang susuntukan pero nabitin lang iyon sa ere. Nahintatakutan naman si Rio na hinayla ng bahagya si Blake na tumawa pa na ng iinis. Think about it, Owen. Huwag kang pa-victim face it, ani Blake saka nagpalm na tumalikod. Naiwan naman si Owen na marahas na napabuga ng hangin, let's celebrate guys. Tuwang-tuwang pasok ni Harold sa office na niyakap at isinayaw pa ang asawa na tinuwanan naman nila Blair. Grabe ang naging iyakan nilang lahat nang bumalik siya ng company. Akala kasi ng mga ito totoong namatay siya sa napabalitang aksidente, iyon daw kasi ang kumalat sa balita. Si Blake daw ang pansamantal ang nagtalaga kay Harold bilang appointed CEO habang wala siya at sinabi na rin ang katotohanan na buhay pa siya at babalik kapag malakas na siya. Wala na silang sinabi tungkol sa mga nangyari. Walang nakaalam na nagbuntis siya sa US pero namatay din ang mga baby niya. Naging maayos na rin ang T***K ng puso niya sa tulong ng mga magagaling na doktor na tumulong sa kanila kaya nanatili pa siya ng 1 taon sa US. Dinala din siya ni Blake sa isang prison, may ipinakilala itong isang gwapo bagamat matanda ng lalaki. Walang sinabi si Blake tungkol rito basta ipinakilala lang siya nito bilang kapatid na di naman nila ginagawa sa ibang tao. Di na rin naman siya nagtanong dahil the more na tinititigan niya ang matandang lalaki nakikita niya rito ang sarili niyang reflection at di na niya kailangan magtanong pa kung sino ito. Nahuli pa niya ang simple nitong pagpahid ng luha at umiwas ng tingin sa kanya. Pinaalis na sila ng matanda at banilinan na lang si Blake na ayusin nito ang pag-aasikaso ng mga negosyo nito dahil iyon lang daw ang matinong kaya nitong iwan para sa kanila. Understood na nang magkatinginan pa sila noon ni Blake nang lumabas na sila ng prison, ngumiti pa ito saka siya inakbayan at hinalikan sa sentido. Maraming nakakalungkot na pangyayaring nangyari sa kanya pero kailangan niyang tumayo at muling ayusin ang buhay niya. Hindi porket nadapa siya hindi na siya makakatayong muli. After niyang bumalik sa Pilipinas agad niyang pinuntahan ang Foster family niya. Nagulat din nang makita siya pero halata ang tuwa sa mga ito. Totoo talaga ang kasabihan na mas nakikita mo lang ang worth ng isang tao kapag nawala ito sa'yo, layik nang iyak ang papa niya nang makita siya. Muntik na naman daw ma-ospital ang ama nila nang makita sa balita ang nangyari sa kanya.
Sinabi niya sa mga ito ang totoo na kapatid niya si Blake at dinala siya nito sa US para doon ipagamot dahil hindi siya kayang pagalingin dito sa Pilipinas. Nagalit pa ang mga ito kay Blake, bakit daw di man lang sinabi sa mga ito ang totoo. Hinanap rin ng mga ito si Owen na nalaman ng mga ito na asawa niya dahil sa mga kuha. Galit pa rin daw kay Owen ang mga ito pero di magawang magdemanda dahil alam na may kalalagyan din ang mga ito dahil sa pagkidnap sa kanya. Idagdag pa ang ginawa ng ina ni Lennon kay Rio. Pinatanggalan na ito ni Owen ng lisensya bilang doktor at nakademanda na rin sana ito kung di pinigilan ni Rio na gusto na lang lumayo at ayusin ang buhay. Sa ngayon may kutob siyang may relasyon ito at si Blake pero wala naman siyang naririnig na sinasabi ng mga ito. Napapansin lang niya ang mga tinginan ng dalawa. Wala naman siyang tutol kung meron man. Kalayaan ni Blake na pumili ng babaeng mamahalin kung si Rio iyon. Hindi siya manghihimasok, gusto ng amang pabolaikan pa si Rio rito pero malabong mapabalik na nito si Rio tiyak na di papayag ang kapatid niya. Anong meron? Nakuha mo ba ang project? Excited matanong naman ni Eman. Mula sa briefcase na dala nito kanina may kinuha ito saka inilatag sa mesa ni Blair. Hinayaan na ni Blair na si Harold Perrin ang tumayong CEO ng company nila. Mas may kakayanan ito kesa sa kanya and beside mas dominant talaga kung lalaki ang CEO ng company nila dahil napalaki pa nito ng husto ng double ng kumpanya nila. Nagulat talaga siya nang madatnan kung gaano nakadami ang mga tauhan nila dalawang palapag na ng biling ang inuupahan nila ngayon. Kaya di na niya inasampa na balikan ang dating posisyon na may mas karapatan si Harold dahil sa galing nito. Wow boss, pinabibilib mo talaga ako, ani Blair. Wala inborn kasi ang kakayanan ko. Yabang pa ni Harold na pinalo pa ng asawa na tuwang-tuwa din, kung saan ka masaya suportahan ka namin ani na lang ni Blair sa kabinuklat ang folder na pinaglalagyan ng bagong kontrata ng project na hahawakan nila. Naayon kay Harold Supermall ang itatayo and it will take 3 hanggang 6 years project at talagang bilyon ang kikitain nila. Ngunit unti-unting nabura ang ngiti sa labi ni Blair nang mabasa kung sino ang company na kakolab nila. We're working again with the ISC, bulalas ni Blair na napatayo pa sa upuan. Relax boss, ani Harold na mabilis na lumapit sa kaibigan. It's been a year. Let's set aside some issue or personal problem with them. Naiintindihan ko ang galit mo pero ibang usapan na kasi ta boss. We're talking about billions at malaking tulong ito sa business natin. Hindi ba pwedeng i-set aside na lang muna natin ang problema natin sa may-ari ng ISK, marahas na napahinga si Blair. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga ito na kapag nalaman na asawa niya ang may-ari ng ISC? Hindi naman siya galit kay Owen besides na awa nga siya rito dahil alam niya kung gaano kasakit para rito ang pagkawalan ng anak nila. Sinubukan pa nitong iligtas ang mga babies nila pero siya na ang nakiusap na pakawalan nito ang mga anak nila. Kaya naman di na siya nagulat nang mag-file agad ito ng annulment case sa kanya pero hindi niya iyon ibibigay ng madali para rito. Hindi lang naman ito ang nasaktan. Itinaya rin naman niya ang buhay niya para sa mga anak nila pero naging malaking damage sa mga bata ang nangyari aksidente sa kanya at pagkakakoma niya. Idagdag pa ang pagkakaroon niya ng heart problems ng mga panahon na iyon. Pareho lang silang nag-suffer at nalaman rin niya lahat kay Carl ang totoo kung ano ba talaga ang nangyari. Nalaman niya ang tungkol sa totoo nitong profession ang tungkol sa mission nito lahat-lahat. Na mahal daw talaga siya ni Owen at hindi lang ito ang tipo ng lalaki na magaling sa salita. Tulad din ng sinabi ni Nurse Melva noon. Ilang beses niyang inintay na lumapit ito sa kanya at kausapin siya pero hindi nito ginawa. Alam niyang alam nitong nakabalik na siya from US pero ni anino nito wala siyang nakita. Although nakita niya ang 2 bulaklak sa puntod ng anak nila na ang isa ay galing kay Blake na nabanggit nitong pupunta ito kila Faith and Hope. Wala naman ibang nakakaalam tungkol sa kambal kaya she assume na kay Owen galing iyon na si Rio na din ang nagsabi ng totoo na galing nga doon si Owen after a year ngayon lang ito nagpunta sa mga anak nila bagay na kahit papano ikinahinga na niya. Ibig sabihin lang natatanggap na rin ni Owen ang lahat. Hindi niya ibibigay rito ang annulment na gusto nito. Pinakasalan siya nito bigla-bigla tas gusto maghihiwalay din sila ng bigla-bigla. It's a no-no kung meron na itong ibang babae na gugustuhan hindi siya papayag. Sino ba ang nagsabi na magpakasal sila noon ito lang ang may gusto pues magdusa ito hanggang wakas. Leon din naman ang bukang bibig nito noon.
They will be together till the end kaya panindigan nito iyon. Hindi ito pwedeng magkagusto sa ibang babae. Ni hindi pa niya narinig na sinabi nito na mahal siya tas makikipaghiwalay na agad. Hindi talaga siya papayag. Nawalan na siya ng anak di na siya papayag na mawalan pa ng asawa. Gusto nito ng anak pwes kaya na niya itong bigyan ng anak kahit ilan pa. Sinabi na sa kanya ng doktor na kakayanin na ng puso niya na magbuntis ang problema lang baka mahirapan na siyang magbuntis dahil sa nangyaring aksidente. Pero wag daw mawalan ng pag-asa dahil bata pa naman daw silang mag-asawa maraming pagkakataon para subukan pero paano pa nila susubukan ni ayaw magpakita sa kanya ng magaling niyang asawa. Tas sisenden pa siya ng picture ni Blake na laging may kasamang magandang babae si Owen na colleagues lang daw naman ni Owen na tulad nito civil engineers din at kasama sa trabaho. Alam niyang sinasadya ni Blake na padalahan siya ng picture ni Owen para galitin siya at siya na ang unang lumapit kay Owen pero hindi mangyayari iyon. Saka kung meron itong babaeng kasama meron din naman siyang lalaki na laging kasama ang magaling na pinsan ni Jelay na isang architect din from Canada na wala nang ginawa kundi bumuntot sa kanya dahil nangungulit sa pangliligaw kahit ilang beses na niya itong binasted pero talagang walang ditong ubra hanggat wala pa daw siyang asawa di ito titigil sa pangungulit sa kanya. Gusto na tuloy niya sabihin ito na married na talaga siya. Ayaw lang talaga niyang dahil hindi pa maayos ang marriage nila ni Owen. Gusto niya bago niya ipaalam sa lahat maayos na sila bilang mag-asawa.